Bigan si Congressman Rodolfo Ompong Ordonez ng Senior Citizens Party List. Congressman Ompong, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Ay, good morning, Aljo, at sa ating mga nakikinig sa ating palatuntunan, lalo na yung ating mga senior citizen. Opo. Kong Ompong, ito't full support ang National Commission of Senior Citizens dito po sa substitute bill dyan po sa mababang kapulungan para i-expand po mga benepisyo and strengthen social protection sa ating mga Filipino senior citizens. Lalong-lalo na ito pong kanilang monthly pension, universal social pension, para bigyan po ang ating mga kababayan, mga nakatatanda ng regular pension regardless of income status. Opo, ano pong update dito, Kong Ompong? Well, pumasa na yan sa Committee on Senior Citizens at isasubmit na natin sa Committee on Appropriations. Ang nakikita ko lang problema yung kung magkano i-approve ng APRO. Kasi yung last Congress ay 500 lamang yung inapprove nila. Now, siyempre, due to inflation, gusto na natin across the board gawing 1,000. Okay. Yun lang ang nakikita nating problema natin. Pero hindi naman siguro masyadong problema dahil yung bill ni Senator Risa ay 1.5. Okay. Siguro, pagdating sa BICAM ay pag-uusapan kung magkano yung talaga ibibigay natin. At ako yung maasa na itong universal pension na to ay maisasabatas natin itong susunod na taon. Opo. Kasi yan ang matagal nang inaasam ng ating mga senior citizens. Opo. Sapat lang ho ba indigent and non-indigent senior citizens monthly pension of 1,000 pesos sa tingin ninyo? Alam mo, sa tingin namin ay kulang talaga. Pero ang problema nga pagdating sa DBM, palagi na lang tayo parang nanlilimos tayo sa gobyerno. Tinitipid eh. Sa gusto nga namin sana 2,000. Kung hindi naman makapasa sa DBM, sila kasi nasusunod eh. Opo. Sasabihin, walang pondo. Pero ngayon, kita mo naman, lumabas, marami palang pondo na inilaan lamang doon sa mga kinukurakot ng mga tiwaling tauhan ng gobyerno. Tama. Opo. Okay. Hingi din kami ng update, Congressman Ompong, dito po sa pagpapalawak pa ng amendments dito sa Republic Act number 7432, mandatory diskwento, VAT exemption sa mga basic commodities, healthcare services, transportasyon at ilang pang essential services sa ating mga kababayan. Opo. Senior citizens. Tuloy natin yan. Nakapasa na rin sa Committee on Senior Citizen. Halos baka next month o January o February, lusot na yan sa APRO. Dadami kasi na APRO. Pero pinatitibay natin yung mga diskwento, mga benepisyo ng ating mga senior citizens. At dinagdagan natin yan, yung discount sa utilities, yung tubig at kuryente ay ginawa nating from 5% to 15%. At yung sa mga groceries, siguro recommendation namin ay 10% ng grocery items. Yung mga basic necessities and prime commodity. Hindi naman lahat ng groceries ay bibigyan ng discount. Siyempre, maraming aangal na mga negosyante. At least meron ho tayong tulong, no, move na ginagawa nga diyan sa Kongreso. How about ang ano lang diyan, Anjo, kaya lang ang tatagal. Opo. Ay bibigyan natin ng ngipin yung batas, bibigyan natin ng parusa yung mga hindi sumusunod. How about itong pag-expand ng employment opportunities sa ating mga senior citizens, Congressman Ompong?
Pinag-usapan na rin yan sa, Yun. sa committee. Mhm. Medyo at pinaplansya lang sa fine-tuning para lahat kasi ng mga yung mga suggestion, recommendation ng mga resource persons ay kinukonsider natin. Pero pinag-usapan na rin yan sa committee. Opo. Ito may nagtatanong dito, zero bills daw sa doctor's fee, medication, laboratory fees sa ating mga senior citizen. Naku, yan nga yan nga yung privilege ng mga resolution. Aha. Kasi alam mo, may mga doktor na may mga gamot na sa kanila lang available. No, ganun? Mhm. Tapos ang professional fee nila, hindi pwedeng isama rin sa guarantee letter na ibinibigay natin sa mga may sakit. Ganun. Mhm. Nakakaawa yung mga pasyente, lalo na yung mga senior citizens. Aha. Bibigyan natin ng GL, ay hindi naman tinatanggap sa ng mga doktor. Aha. Iba yung kanilang gusto nila bago lumabas ang mga pasyente ay bayad na yung kanilang yung kanilang professional fee. Parang ginigipit natin ang mga pasyente. Tapos may mga gamot kahit na humahanapin mo sa buong Pilipinas wala kang makikita. Oo. Sa kanila lamang. Mhm. Ganun gumawa na ako ng resolution dyan for investigation. Sa mga Nalutas na yung mga problemang to. Mhm. Sa mga private bedrooms din sa mga ospital, panawagan nila at least 50% discount. Well, siguro, isasama natin yan magkaroon ng investigation. Mhm. Ito din, pagpapatibay pa ng proteksyon ng ating mga senior citizen. May nagte-text dito sa mga manloloko. Lalo na sa online. Marami hong naluloko sa online. May mga scammer na nabibiktima ang ating mga senior citizen. Oo, meron kaming isang kaso, yung natagal na pinaghihirapan ng senior citizen. Opo. Milyon, naubos. At Oo. sa kapagtataka, ilang bangko to? Kung isang bangko lang, medyo hindi ka, 3-4 na bangko yata yung na-scam yung matanda, nakakaawa. Kaya yun nga, napag-usapan na rin yan, pinag-usapan na lang namin yung kung ano bang parusang ipapataw doon sa mga nangi-scam na mga senior citizens. Alam mo naman yung senior citizens, pagka binola, lalo na kung magkakaroon ng kita. Abay, tinataya na yung napakahabang panahon nilang inipon. Panawagan talaga. Opo, may balik ko lang itong Universal Social Pension. Ito talagang panawagan ng ilan natin mga, halos lahat to mga senior citizen natin, sir. Hindi, May kasi isang nga, batas kasi nga, Joe, Yes, ang sir. mangyari kasi yan, yung ating social pension for indigent senior citizen, ay hindi naman na-implement ng maayos. Okay. Merong may kaya na nakasama ron sa tumatanggap. Mhm. At meron yung matatanda na 80, 90. Hindi pa nakakatanggap. Kasi nga, pag malakas ka ron, sa nag-evaluate, kahit 60 anyos ka pa lang, nakasama ka na ron. Mhm. Kaya nga, pinagpili-pilitan natin itong universal pension para wala nang lahat mabigyan, whether pensioner or non-pensioner, mayaman o mahirap, lahat mabigyan na. Tama. Pati ito yung maging batas, pati si Presidente Marcos, BBM, kasama sa makakatanggap nito. Tama. At wag daw pahirapan ang ating mga nakatatanda, mga kababayan, lalo na yung mga pumipila sa ayuda, ng haba-haba daw hanggang sa abuti ng masamang pakiramdam. Oo, talagang meron pang hinihimatay dyan pagka nagkaroon ng ayuda sa init, sa pagpila. Opo. Yun. Okay, sige. Sa pangkalahatan na lang po, ang inyong mensahe sa mga nakikinig po nating mga senior citizens sa mga oras na ito. Congressman Ompong, go ahead po. Una-una, tayo binabati natin ang ating mga senior citizens ng Merry Christmas. At sana po ay
ingatan natin ang ating sarili at maraming handaan ngayon. Baka tayo ay mapabayaan natin ang ating kalusugan ay tayo magkasakit. At sa mga senior citizens, pinapangako po sa inyo na lahat ay gagawin ng senior citizens party list para po pabigyan tayo yung lahat ng benepisyo na kailangang ibigay sa atin ay ating ipaglalaban. Lalo-lalo na po itong universal pension natin. At samahan niyo po ako ng panalangin na sana ito ay matapos na at may sa batas na natin. Yun lang po at muli, Andiyan, maraming salamat sa pagbibigay po sa akin ng oras. Muli ay magandang umaga. Thank you, thank you. Thank you po, Congressman Rodolfo Ampo Dañez. Merry Christmas po. Good morning. Thank you. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News.